natin i-declare yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung hindi ka marunong magpuri dito, hindi ka po pwede sa langit. Kasi doon sa langit, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakalam, doon sa langit, puro tayo pagpupuri sa Panginoon. Amen. Sinong nakatanggap ng pagpapala? Sinong may gusto ng pagpapala? Amen. Alam niyo ba, mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon, package din yan. Package din yan. Hindi lang financial, physical, spiritual. Diba? Lahat ng mga hindi natin nakikita at kayang abutin ng Panginoon. Diba? Napakaganda. Di ba natin nakikita na pag-gising pa lang natin, pagpapala na? Diba? Una, buhay tayo. May lakas tayo. Humihinga tayo. May mga tao na nasa ospital, binabayaran ang hininga, oxygen. Pero tayo, libre! Galing sa Panginoon. Di ba? Kaya dapat lamang na bigyan natin siya at ibalik kung ano yung nararapat na nasa kanya. Di ba? Lagi nating binabasa, halos linggo-linggo yung Malakias 3:10. Di ba? Yung Malakias 3:10, dito makikita, ito yung isang utos ng Panginoon, isa sa pinakamaliit na utos ng Panginoon, kung kaya talaga nating sundin sa isa sa pinakamaliit na utos ng Panginoon, ang pagbibigay. Nasabi ko noong nakaraan, ang pagbibigay, pag narinig ko na ang tithes and offering, nandyan na ako sa gilid. Ayaw ko talaga magbigay kasi inuuna ko, nire-reserve ako kung ano yung pwede kong pambili sa kung ano-ano mga bagay. Hindi pala tama yun. Yun ay isang gawa ng kaaway para saraduhan yung pagpapala. Yung susi, hinahayaan mo nakawin ng kaaway. Kaya pag nagbigay ka, tinatawag mo, hinahandog mo yung Panginoon, binabalik niya yung susi para buksan mo yung pagpapala. Diba? Napakaganda, napakabait ng Panginoon sa kabila ng mga pagkukulang natin. Mga kasalanan, mga sakit na ginagawa natin sa Panginoon, nandiyan pa rin ang Panginoon. Nagtataka kayo, bakit nung hindi ako nagtatites? Okay naman. Pero, lagi kayong nagkukulang, mga kapatid. Pero pag nagbigay ka sa Panginoon, lahat, doon mo makikita ang pagpapala ng Panginoon. Na lubos-lubos na hindi mo ma-imagine na bakit ganito lang iniingi ko, ganito ang binigay niya. Di ba? Yung favor ng Panginoon laging nasa sa atin. Kaya bigay din natin yung package deal na kapalit na binibigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Sabi sa Malakias 3:10, na ibigay ninyong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa 11, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Ito ang pangako ng Panginoon. Di na niya padadalahan ng salot. Ang salot na sinasabi, pag nandito tayo sa lupain ng Espanya, wala na tayong kabagabagan sa buhay natin. Kasi nasa Panginoon na tayo. Ibinabalik natin kung ano yung hiningi ng Panginoon. Ganon din ang mga pamilya natin kung saan nakatungtong doon sa Pilipinas. Diba? Ang testimony ko, yung mga anak ko nung hindi ko nagtatites, laging nagkakasakit, laging nasa ospital, yung tatay ko nagkaroon ng sakit, may namatay na. Diba? Yun ang mga kapalit. Kasi hindi tayo sumusunod kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Pero pag, tignan nyo ngayon, lahat ng mga kapatiran na walang trabaho, pagpapala yan, binigyan ng Panginoon ng trabaho. Huwag natin suklian na pagkatapos natin tumanggap ng pagpapala, wala na tayo. Pagkatapos natin gumaling, wala na tayo. Pagkatapos natin ipuin ng Panginoon lahat ng mga pangangailangan natin, inanswer ng Panginoon, wala na tayo. Hindi dapat yon. Alam niyo ang Panginoon, kahit sa isang segundo lang kaya niyang kunin ang buhay natin. Kaya niyang kitilin lahat ng nasa sa atin. Kaya huwag tayong maging matigas sa Panginoon kasi wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon. Di ba? Ang mga pamilya natin sa Pilipinas, wala nang sakit. Kasi sumusunod tayo kahit malayo tayo sa Kanya. Ang kamay ng Panginoon ay mahaba. Kaya niyang abutin lahat, kahit may mga sakit, kahit saan. Sa parte ng Pilipinas, kaya niyang pagalingin. Lahat ng pangangailangan, yung mga anak, mga kailangan ng pang-tuition, ng mga pag-aaral, inaabot ng Panginoon. Kung
tayo ay faithful sa Panginoon. Di ba? Yung mga anak napupunta dito, yung mga walang papel, inaasar ng Panginoon kasi nakikita ng Panginoon na faithful tayo sa Kanya. Kasi ang faithful ang Panginoon, hindi siya nagbabago. Kahit anuman ang gawin nating kasalanan, dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon at ibalik kung ano yung karapat-dapat. Di ba? Ang mga sahod natin, hindi kailangan ng Panginoon yan. Mayaman ng Panginoon. Mayaman na mayaman, hindi niya kailangan. Tinetest lang tayo sa maliit na bagay kung pwede tayong pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. Di ba? Kung napagkakatiwalaan tayo sa maliit, sabi ng Biblia, pagkakatiwalaan tayo sa mas malaki. Kung gusto mo ng tricycle, bibigyan ka ng sasakyan. Kung nagbigay ka ng isang pala, bibigyan ka sa isang dump truck. Di ba? Ganun ang Panginoon. Hindi natin manirit kung ano yung mga pagpapalang binibigay niya sa atin. Di ba? Napakaganda, napakabait ng Panginoon. Kaya bigay natin ang kapurihan sa Panginoon. Di ba? Sabi dito, ano man lang, minsan ugali ko kasi ito eh. Inuuna ko yung pambili ko ng damit. Inuuna ko yung pan-shopping ko. Di ba? Inuuna ko kung mag-iipon ako kasi may bibilin ako. Hindi. Pagkahawak mo ng sahod mo, saan ang gagaling ang pagpapala? Sa Panginoon. Dapat ibalik mo kung ano yung dapat. Huwag mong unahin kasi nung inuuna ko, lagi akong nagkukulang. Lagi nagkukulang. Malaki ang sahod, malaki ang natatanggap na pera, may mga part-time pa, lagi pa rin nagkukulang. Pero nung natutunan namin ibigay sa Panginoon ang dapat na nasa Kanya, ang pagpapala hanggang sa ngayon, maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, hindi ko pa rin ma-imagine kung anong pagpapalang binibigay sa amin ng aking Panginoon. Ha? So yun. Alam na natin, at ang isang susi pa sa Matthew 5:23-24. Okay, alam na natin yung malaki stress. Yes, punta tayo sa isang susi pa para kaaya-ayaan ang ating mahandog sa Panginoon. Di ba sabi dito? Kaya kung naghahandog kayo sa Diyos at maalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog. Di ba? Ito ang pangalawang susi. Iwan mo ang handog mo at makipagkaayos ka. Kasi magbigay ka man ng 1,000 euro dyan sa harapan ng Panginoon, useless yun mga kapatid. Di ba? Mas maganda pang magbigay ka ng 1 euro sa bukal sa lubok at wala kang kagalit. Yun ay mas ka aya-aya pa sa harapan ng Panginoon. Isang susi, alam natin mga kapatid, malaki as 3 yes, pupunuin at ibabalik ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagsabi, subukin ninyo ako, hindi ko buksan ang durong awan ng pagpapala sa langit. Amen? Okay, tayo pong tumayo at manalangin.